So, ang daming mga ganap mga kababayan. Ang balita ngayon, may mga grupo, may mga elementos na gustong awayin si Speaker Martin Romualdez pagkatapos si Congressman Toby Chango. Pinalalabas mga kababayan na gustong ikoditan ni Toby Chango si Martin Romualdez. May lumabas daw na memo. At yung memo, galing sa Palasyo Malacanang daw. Pinag-aaway po yung ating mga opisyal. Signature po ito ng mga pro-China. Sigurado. Una, yung infiltration ng China dito sa atin, paniniktik, and interference sa election po. May nahuli pong Chinese man, may dala-dala mga kababayan na mga gamit. Yung nahuli po sa harap ng COMELEC para siguro i-intercept yung mga mobile signals, transmission ng mga data, mga kababayan mula sa COMELEC. Matindi itong pinagagawa mga kababayan ng China sa atin. Yung kanilang mga followers naman, mga kasabwat dito, gustong papag-awayin yung ating mga opisyal. Ito na ngayon mga kababayan, ang balita. Kaya nag-react yung Palasyo Malacanang doon sa sabing pinalabas na memo. Ito siya, mga kababayan. Palace disowns memo on Romualdez ouster. Matindi talaga po mga kababayan. Divide and conquer. That is the strategy being employed nitong mga kasabwat ng China dito sa ating bansa. Yung mga traidor, pilit na ginugulo ang ating gobyerno sa pamamagitan ng panggagatong gamit yung mga fake news and fake memo. Ito po yung sinabi ng Palasyo Malacanang kahapon. Malacanang on Wednesday disowned an internal memorandum supposedly plotting the change of leadership in the House of Representatives. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. May memo na kumakalat na attributed kay Executive Secretary Bersabin about the supposed saging rating sa Pangulo na nag-order ng intensified PR operations, and sinasabi doon na kailangan daw mapalitan agad si House Speaker dahil siya daw ay nakaaapekto rin sa ratings ng administrasyon, pati yung mga supposed disinformation campaign sa iba't ibang panig. Totoo po bang galing sa Malacanang ang nasabing memo? It's a fake news. Fake. Next question. It's fake. It's fake. So wag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Malinaw po na fake news. Pati mga dokumento po, gumagawa na sila ng fake documents. Tapos ipapakalat po sa media, ganun katindi ang ginagawa nito mga pro-China. Sigurado mga pro-China ito ang nasa likod. Yung mga politiko na ang intensyon guluhin ang ating gobyerno. Pag-away-awayin, dividing conquer strategy nga. Pag-away-awayin po yung ating mga opisyal. Yung mga ganyang propaganda po, hindi man po yan uobra. Kasi siyempre, madidiscovery agad-agad. Tama po. Parang yung mga pagpakalat ng mga videos po, tulad ng pulburon video, lalabas at lalabas ang katotohanan, siyempre. At siyempre, yung ating mga authorities, aaksyon. Yan nga po, nag-react agad po yung Palasyo Malacanang sa pamamagitan po ni Jose Castro. Yan sabi dito sa balita, Malacanang disowned an internal memorandum supposedly plotting the change of leadership in the House of Representatives. Executive Secretary Lucas Bersamin said the purported April 15 circular expressed the need for President Ferdinand Marcos Jr. to make a determined effort to replace late 1st District Representative Martin Romualdez as House Speaker with Navotas Representative Toby Chango as possible successor. It added that having a strong leader in the lower house could improve the administration's approval and trust ratings. Yun ang sinasabi po. Kaya kailangan anyang palitan na si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, yung doda ninyo
na kaya pinag-iinitan masyado ni Sara Duterte si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez ang tinitingnan nila na magiging successor ng ating Pangulo. Ganon din ang duda ni Amy Marcos. Yung plano ng dalawa, mga kababayan, na maging successor si Sara ng ating Pangulo, tingin nila mabibigo. Kaya ini-intensify nila, mga kababayan, ang smear campaign laban kay Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, he is the knight in shining armor ng ating Pangulo. Si Martin po yung unang inintensyonan na tanggalin as speaker. At alam na ninyo kung sino yung nasa likod, si the little girl. Ngayon, ang pinalalabas nila na gustong palitan si Martin Romualdez, ginamit si Congressman Toby Chanco na very close din, mga kababayan, sa Marcos family. Gustong papag-awayin po si Toby Chanco pagkatapos si Martin Romualdez. Ganon kasama, mga kababayan, ang kanilang intensyon. Mabibigo kayo. Ito na nga, lumabas ang kwento. Pati memorandum circular ng palasyo, piniki na. Yeah, sabi po ni Lucas Bersamin, it has come to our attention that an internal memorandum purportedly issued by the undersigned as Executive Secretary detailing a discussion of a survey presentation and hinting at the change in the leadership of the House of Representatives has been circulating on social media. The Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of the said memorandum. Matindi po ang operations nila. Napaka mapangahas, mga kababayan, pero mababaw. Kasi siyempre, lilitaw ang totoo. Magre-react siyempre yung Palasyo Malacanang na wala man silang pinalabas na memorandum. Nagtatanim sila, mga kababayan, ng duda. Yan ang intensyon. Kahit na niya madiscover na fake, at least niya, makapagtanim tayo ng duda. Pagdududaan ni Martin, si Toby Chanco para mag-away-away. Ganon. Napakasama yung mga nasa likod nito. At alam na natin kung anong grupo. Grupo ng mga pro-China, ng mga politiko. Sino pa man po ang gagawa nito kung hindi sila? Alam niyo na po. Kaya sabi ni Bersamin, the circulation of this spurious document online aims to spread disinformation and sow division among the administration's candidates in the May 12 midterm polls. Pinag-away-away nila. It should be dismissed as the handiwork of malicious minds. The Presidential Communications Office meanwhile tagged the document as fake news. It's fake. Don't mind that. Let's not believe in fake documents. In documents that are being spread around. Let's remember fake news is rampant now, sabi po ni Jose Castro sa media briefing kahapon po. Kaya yung mga mapapaniwala sa mga kwento, sabi ko sa inyo, para safe po. Pag ang balita po galing sa pero they're infiltrating the mainstream media. Pero ang pumapatol agad-agad po yung mga vloggers na pro-China. Huwag tayong maniniwala po sa kanila. Kasi probado po ng mga fake news peddlers. Pag naniwala ka sa fake news peddlers, sa mga sinasabi nila, ang ibig sabihin niyan, willing kang maniwala talaga ng kanilang kasinungalingan. And you are a participant, madaling sabi. Or if not, pabiktima ka sa kanila, ang ibig sabihin niyan, moron ka. Moron lang, mga idiots lang, mga kababayan ang maniniwala pa na paulit-ulit sila sa kanilang pagpapakalat ng fake news. Lalo ngayon, palapit ng palapit ang eleksyon. At gustong-gusto nila pag-awayin. Palibasa sila palaaway, gusto nilang pag-awayin ang mga taga-alyansa ng Bagong Pilipinas. At yung mga kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po si Martin Romualdez. Number 1 na target nila si Martin Romualdez.
Kasi si Martin Romualdez ang napiperceive nilang successor ng ating Pangulong Bongbong. Gusto nilang gibain ngayon pa lang. Pagkatapos baliktad yung sinasabi ni Amy Marcos na ang gustong gibain daw ng mga nakapaligid sa ating Pangulong Bongbong, yung mga Duterte. Lalo na dito po sa issue ng ICC. Malabo man po. Kasi paulit-ulit nating pinapaliwanag. Ang issue sa ICC, arrest warrant na sinerve kay Digong, at ngayon isusunod na si Sara, si Bongo, si Bato, and other former PNP officials. Nagugat ito po sa kaso na final ng mga private complainants ng AJK ng previous administration. And it was 2017 pa po ng final. Kaya lang, siyempre, matagal yung proseso. Just like dito sa hustisya natin dito sa Pilipinas, matagal ang proseso. So ngayon lang po lumabas yung warrant of arrest. Isinisisi sa ating Pangulong Bongbong. Yung mga kasalanan nilang ginawa, isinisisi sa ating Pangulong Bongbong. Itong mga nangyayari sa kanila, consequences sa kanilang mga pang-aaboso during the previous administration. At yung mga inaboso nila, na biktima ng AJK po, siyempre, normal sa kanila ang maganap ng hustisya. Hindi nabigyan ng hustisya ng previous administration kasi yung mismong gobyerno ang salarin. Ngayon, nawala na sila sa posisyon. O ito na ngayon yung mga nangyayari. Pilit nila na dinadawit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang kinalaman dyan po. Malinaw, walang kinalaman po sa ICC case ang ating Pangulong Bongbong. Kung sila inarrest ng Interpol, sabi nga natin, nakalimutan kasi nilang umalis sa Interpol after na umalis as member ng ICC. Kasalanan pa rin nila. Inayaan na ng Diyos na ma-overlook nila na umalis sa Interpol. Pwede pala na mag-request ng tulong ng Interpol yung ICC. So ito na ngayon ang nangyari. So this is destiny. Divine intervention na po ito, mga kababayan, para tuldukan ang mga pang-abuso at mabigyan hustisya yung mga biktima. Kaya mali po na isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulong Bongbong po, tutok na tutok sa kanyang trabaho. Kaya lang, nandun siya sa tinatawag na pagpapatupad ng rule of law. Alangan man walang rule of law tulad ng nangyari po sa previous administration. Kaya nga po nawala ng tiwala yung mga pamilya ng biktima ng AJK. Ngayon dito sa kwento, nung summon ng prosecutor laban kay Sara Duterte, ito yung latest development ngayon. Sabi dito, BP Sara to show up at initial inquiry over NBI complaint. Harapin daw niya, tingnan natin kung pupunta siya doon sa DOJ. Di ba? Yan sabi niyo, Vice President Sara Duterte said she will appear at the preliminary investigation over a complaint filed against her by the National Bureau of Investigation. Yes, nakausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit matapos matanggap namin. Mag-appear ako dahil kailangan ko mag-oath. Sabi ni Sara sa isang interview sa Cagayan de Oro. Si background, nung Tuesday, she also revealed that she has been summoned by the Office of the Prosecutor based on the case filed against her ng NBI. Noong February, the NBI filed grave threats and inciting to sedition charges laban kay Sara sa Department of Justice. This was in connection with her previous remarks noong November 2024 regarding hiring someone para ipapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, tapos si Martin Romualdez. So lahat ito nag-ugat doon sa mga kasalanan ni Sara. Wala man, sabi ko nga, sino ba nag-udyok sa kanya na pagbantaan yung ating Pangulo? Sino ba yung nag-udyok sa kanya na gatungan yung mga supporters niya para mag-alsa laban sa gobyerno? Wala man pong nag-udyok sa kanya. Kundi ito, sarili niyang initiative. Dahil sa galit niya sa ating Pangulong Bongbong, alam na ninyo kung bakit siya nagagalit. Ikuninto na niya sa mga previous interviews and media releases. Hindi lang yung dahil sa hindi niya may paliwanag na confidential funds, kundi doon sa una, intensyon na tanggalin si Martin Romualdez as Speaker of the House.
kung saan after na madiskubre at masupla nagalit si Sara Duterte, tinawag si Martin na tambaluslos. Di ba? Doon yan nagsimula mga kababayan. And the rest is history. Madaling sabi, ito lahat nagugat sa maling pagnanasa. Pagnanasa sa poder na hindi makapaghintay. Yon ang malinaw po na rason kung bakit ito nangyari at nakumplika na nagresulta sa patong-patong na kaso laban kay Sara Duterte. Tama po? Kaya importante na we have to unite mga kababayan. Huwag nating hayaang magtagumpay ang mga masasamang loob dito po sa Pilipinas. Isulong natin ang agenda ng Alyansa ng Bagong Pilipinas para tuloy-tuloy ang pagunlad ng ating bansa. Napilit nilang sinisira. Pati yung 20 pesos na bigas, siniraan. Di ba po, mga kababayan?